Okay, pare. Ko ba, pwede bang ganun? Naniniwala ka ba sa sinasabi nila na 80% daw ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara? At naniniwala ka bang nagnakaw si Sara? Hindi ako naniniwala. Bakit? Unang-una, si Sara, babayan, biktima lang isa ng political harassment, pati tatay niya. Oo. Number one. Viral niya, viral. Oh. Hindi sa ibig sabihin Bisaya ako, pero si Sara walang ginagawang kasalanan. Ah, Lahat ginagawa para sa ating bayan, di ba? Oo, tama. Oo. Sino ba ang makakapagsabi kapag nagnakaw ang isang politiko? Siyempre, hindi mo ba naniniwala sa COA? Yo. Kumusino na audit? Ilang beses na pinapaliwanag sa kanila yan. Harap-harapan, congressman, quadcom. Ano ba bang gusto nila? Oh. Anong gusto nilang kailangan pang malaman nila? Oh. Halimbawang napatunayan sa COA na nagnakaw, kanino ka magsasampa ngayon ng kaso? Siyempre sa ombudsman. Yo. Bilang opisyalis ng ating gobyerno, di ba? Oh, anong sabi ng ombudsman Bakit ngayon? kailangan pang i-impeach? Ano Ang sabi ng ombudsman, wala silang prueba. Lahat declare, walang ninakaw si Sara Duterte. Oh, yun. Kailangan pa ba? Hindi na Oo. kailangan yan. Nandoon ang kuha. Ano yun sila? Silang may karapatan dahil doon ang galing ang pera. Oh, di ba sa Quadcom natapos na ang usapan? Oh. Pabalik-balik. Tapos, ginagamit lang taong bayan? Walang taong bayan. Ano yung mga Duterte? Walang bayan? Walang tao? Tama. Marami ang taong bayan ng mga Duterte. Oh, puro bukang bibig nila taong bayan eh. Alam mo, Tayo. Oh, ito taong bayan oh. alam mo kung sinong galit sa mga Duterte? Oo. Mga adik, Oh. mga natukhang, At mga magnanakaw, rebelde. mga rebelde, NPA, Yeah. number 1 yan. Okay. Kaya kayo mga NPA, pag nag-presidente si Sara, ako, ewan ko lang sa inyo kung anong mangyari. Kaya Alright. dapat ang katahimikan sa Pilipinas manatili para sa mga apo ng apo natin, maranasan nila ang katahimikan, ang kagandahan ng ating buhay sa Pilipinas. Kapag Si Sara Duterte ang magiging presidente. iyo. 2028. Sigurado yan. Okay, alright. Okay, pare. ko ba, pwede bang ganun? Naniniwala ka ba sa sinasabi nila na 80% daw ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara? At naniniwala ka bang nagnakaw si Sara? Hindi ako naniniwala. Bakit? Unang-una, si Sara, babayan, biktima lang isa ng political harassment, pati tatay niya. Oo. Number one. Viral niya, viral. Oh. Hindi sa ibig sabihin Bisaya ako, pero si Sara walang ginagawang kasalanan. Ah, Lahat ginagawa para sa ating bayan, di ba? Oo, tama. Oo. Sino ba ang makakapagsabi kapag nagnakaw ang isang politiko? Siyempre, hindi mo ba naniniwala sa COA? Yo. Kumusino na audit? Ilang beses na pinapaliwanag sa kanila yan. Harap-harapan, congressman, quadcom. Ano ba bang gusto nila? Oh. Anong gusto nilang kailangan pang malaman nila? Oh. Halimbawang napatunayan sa COA na nagnakaw, kanino ka magsasampa ngayon ng kaso? Siyempre sa ombudsman. Yo. Bilang opisyalis ng ating gobyerno, di ba? Oh, anong sabi ng ombudsman Bakit ngayon? kailangan pang i-impeach? Ang sabi ng ombudsman, wala silang prueba. Lahat declare, walang ninakaw si Sara Duterte. Oh, yun. Kailangan pa ba? Hindi na Oo. kailangan yan. Nandoon ang kuha. Ano yun sila? Silang may karapatan dahil doon ang galing ang pera. Oh, di ba sa Quadcom natapos na ang usapan? Oh. Pabalik-balik. Tapos, ginagamit lang taong bayan? Walang taong bayan. Ano yung mga Duterte? Walang bayan? Walang tao? Tama. Marami ang taong bayan ng mga Duterte. Oh, puro bukang bibig nila taong bayan eh. Alam mo, Tayo. Oh, ito taong bayan oh. alam mo kung sinong galit sa mga Duterte? Oo. Mga adik, Ah. mga natukhang, At mga magnanakaw, rebelde. mga rebelde, NPA, Yeah. number 1 yan. Okay. Kaya kayo mga NPA, pag nag-presidente si Sara, ako, ewan ko lang sa inyo kung anong mangyari. Kaya Alright. dapat ang katahimikan sa Pilipinas manatili para sa mga apo ng apo natin, maranasan nila ang katahimikan, ang kagandahan ng ating buhay sa Pilipinas. Kapag Si Sara Duterte ang magiging presidente. iyo. 2028. Sigurado yan. Okay, alright.